Sinugaok, sinangag sa dugo, o di kaya naman ay dinugan sa kamatis are kung tawagin din ni sa amin. Ako'y tinanghali ng gising kaya hindi na ako nakapamalengke. Pinakiusapan ko na lang si Alpanghe na siya na ang bumili. Kakoy sige, isang buong ulo na agad para tayo'y makarami. Ipatartar mo na rin sa binilhan mo ng maliliit para kita'y wala ng problema. Nagpabili na rin ako ng mga materialis na gagamitin. Kamatis na mapula, berdeng papaya, siling kinumpas at talbos na rin pala. Ay di gayon nga't pagkarating nga din sa bahay ay agad ko nang hinugasan bigla ng dahan-dahan. Mga ilang beses ko rin yan babanlawan hanggang sa luminaw na ang sabaw. Isa rin nga pala ito sa mga putahing hindi nawawala sa bisperas pagka mayroong handaan. Para naman sa unang bahagi na ring aking padali iihalbos ko muna. Rekta salang na agad sa tolyase kahit wala munang panimpla. Sasabawan ko siya ng malinis na water from Pasig River. Halos kapantay lang ng laman. Ari ikakamada ko lang ng isang maganda-ganda bago ko takloban. Humigit kumulang kalahating oras ang nakalipas. Gana rin ang kanyang kinalabasan. Semi-malambot na ang karne at halos maubos na rin yung sabaw. Pwedeng-pwede na kaya naman hahanguin ko muna. Hinugasan ko ulit ang tolyase para mas masarap mag-isa. Katamtamang mantika lang at ilalagay ko na ang bawang. Gisa-gisahin mo lang hanggang sa mamulat matusta. Dalawang klase na ng sibuyas ang aking gagamitin. Aray kulay puti at kulay pula. Ituloy mo lang hanggang sa humalimuyak ang aroma. Gagamitan ko siya na rin ginayat kong kamatis na pula. Iiitsa ko na. Kaya nga din ito tinatawag na dinuguan sa kamatis ay dahil sa kanya. Iba ang lasa. Malayo sa nakasanayan nating dinuguan ng ganitong pamamaraan. Pagkatapos ko namang mailagay ang karne ay sasabayan ko na ito ng papaya para magkasama na silang maisang kutsa. Bibigyan ko lang muna siya dyan ng kaunting oras para mas lalong maiga. Sangkusang kutsa lang at saka naman ako maglalagay ng mga pampalasa. Uumpisahan ko na sa maraming paminta. MSG o betchin lang, saka ko papatisan. Halos yan lang naman ang timplada pero maniwala ka sa akin, kargado na iyan ang linamnam at lasa. Ganoon lang yun kasimple at ibabalik ko na yung pinagpakuluan natin kanina. Sa puntong area, antayin ko na lang lumambot ang papaya. Malakas na ang apoy para kumapal na rin ang sabaw, kaya tatakpan ko na muna. 10 minutong nakalipas ay nagkagana rin na. Malambot na pihado ang ating karnet papaya, kaya nasa tamang oras na para ilagay ang dugo niya. Tuloy-tuloy lang sa paghalo, tamang hina lang ng apoy para hindi kumorta ang dugo. Gayaan naman sa yan, masabaw, pero malasa. Paborito ring lutuin ng mga manunulungan tuwing may punsyonan. Kung ikaw nga ay Batanggen yung kagaya ko, ay di sa malamang ay pamilyar na pamilyar ka sa putahing ito. Lalagyan ko na rin ng maraming sili. Napakasarap naman sa janare, lalo na sa mainit na kanin. Rekomendado ko ito sa amang parte ka ng mundo. Sana naman ari masubukan mo. Para naman sa huling bahagi, itatapusin ko na sa asin at maglalagay na tayo ng talbos ng sili. Para naman arkam na arkam, diga? At diga na may iyan, iisang kulo na ang pag-itan at luto na ang ating sinunggaok. Pag hindi ka naman sadyang tubal na ang usoy bikil pantiyan, pagkaga na rin pang ulam, ay, tignan mo ga naman yan, ay inang!